Bago pa sumikat ang araw sa Maynila, buhay na ang Veloria Holdings Tower. Isang gusaling parang salamin ng balat, matulis ang tindig at malamig ang hangin sa loob na parang hindi kailanman nauubusan ng aircon at sikreto. Sa labas, may mga empleyadong nagmamadaling pumasok, may mga guard na nakapulupot ang sinturon sa baywang, at may mga sasakyang magagara na dumadaan na parang laging may hinahabol na oras. Sa loob ng lobby, kung saan kumikislap ang marmol at mabango ang sahig na parang bagong wax araw-araw, tahimik na kumagalaw si Nereo Alonzo. Suot niya ang simpleng unipormeng kulay abo, may ID na nakasabit sa dibdib, at hawak ang mop handle na parang sandata ng taong sanay lumaban. Hindi sa suntukan kundi sa pagtiis. Hindi siya yung tipong mapapansin agad. Wala siyang yabang, walang paandar, walang kwentong kinakalat sa pantry. Pero kung magmamasid ka, mapapansin mong bawat galaw niya ay may kontrol. Parang mau training sa katawan. Minsan, kapag nagbubuhat siya ng mabibigat na timba o itinutulak ang cart, hindi siya basta-basta. Tamang hakbang, tamang liko, tamang balanse, parang takot siyang madulas. Hindi lang sa sahig, kundi sa buhay. Alonzo! Sigaw ng boses na palaging may kasamang irita. Si Bram Aguilar yon, operations manager na laging naka-long sleeves kahit mainit, laging may tablet sa kamay, at laging parang may hinahabol na kasalanan sa paligid. Napahinto si Nereo at tumayo ng tuwid. Si Bram. Lumapit si Bram, tumingin sa sahig na parang may hinahanap na dumi kahit wala naman. Bakit parang may marka dito? Kanina pa to. Isang lobby lang to. Hindi mo pa ma-perfect. Tahimik si Nereo. Tumingin siya sa bahagi ng sahid at sa ilaw ng chandelier. May munting bakas nga. Hindi halatang dumi, kundi parang guhit ng goma ng sapatos. Kukunin ko po agad, sir. Sagot niya, maingat ang tono. Hindi siya nakikipagtasa ng boses kahit alam niyang hindi siya ang may gawa. Dapat lang, singal ni Bram. Saka tumingin sa ibang janitor na kakapasok lang. At kayo, huwag kayong tumambay dyan. Hindi kayo binabayaran para makipagkwentuhan. Sa di kalayuan, napasilip si Cara Sioson, kapwa janitress. Medyo maliit pero matapang ang mga mata. Nilapitan niya si Nereo habang pali si Bram. Grabe no, wala namang dumi, pero kung makasigaw parang may pinatay. Bulong ni Cara habang inaayos ang gloves. Parang kailangan niya ng yakap. Saglit nang umiti si Nereo pero mabilis ding nawala. Hayaan mo na. Trabaho lang. Trabaho lang? Kumunot ang noo ni Cara. Kung ako yan, sinagot ko na. Hindi tayo basahan. Inapik ni Nereo ang cart. Basta, huwag kang papatol. Madadagdagan lang ang problema. Gustong kumontra ni Cara, pero may nakita siyang kakaiba sa mukha ni Nereo. Yung pagod na hindi galing sa puyat lang. Yung pagod na parang matagal nang nakatali sa dibdib. Habang naglilinis sila, nag-iba ang ritmo ng lobby. Biglang naging mas alerto ang mga guard. May mga taong nakasuit na nagmamadaling dumaan. Pati ang PR staff na si Joe Marasigan, may hawak na headset, nagsimulang magpaikot-ikot. Ay ayan na, bulong ni Cara. High alert na naman, dumadaan si ma'am. Hindi na kailangang sabihin kung sinong ma'am. Sa Veloria Holdings, iisa lang ang tinutukoy ng lahat kapag sinabing ma'am, na parang bawal banggitin ang pangalan. Si CEO Celestine Tess Veloria. Lumabas siya mula sa isang elebatora na may pribadong access. Hindi siya magarbo ang suot, simple lang na blazer na malinis ang tahi at pantalon na elegante. Pero kitang-kita ang bigat ng posisyon sa indig niya. Ang kaibahan lang, hindi siya nakatayo, nasa wheelchair siya. Isang mamahaling modelo, itim at makintab, may footrest na parang laging pinupunasan ng personal assistant. Kasunod niya si Marga Yuson, Chief of Staff. Babaeng tuwid ang buhok, tuwid ang postura, at tuwid din ang tingin sa mundo na parang lahat ay dapat sumunod sa gusto niya. Nandoon din si Attorney Seth Montero na parang laging may iniisip na loophole. At si Dr. Yana Ledesma na may dalang folder at ekspresyon na halatang may konsensya. Habang dumadaan ang grupo, naging tahimik ang lobby. Parang lahat biglang natutong huminga ng dahan-dahan. Si Nereo, hawak ang mop, hindi sinasadyang napatingin. Hindi sa wheelchair, hindi sa mga escort.
kundi sa mukha ni Tess. Hindi ito mukhang mahina, pero may uri ng pagod na hindi kayang takpan ng makeup o ng linis ng blazer. Yung pagod na parang bawat araw ay labanan at bawat tao sa paligid ay kalaban o panganib. Nang dumaan si Tess sa harap, sandaling nagtagpo ang tingin nila ni Nerio. 1 segundo lang, pero sapat para kumirot ang dibdib ni Nerio na parang may lumang pangako na biglang nagising. Bumaba ang tingin ni Tess. Parang napansing nakatitig siya. Hindi ito galit, hindi rin awa, parang pagtataka lang. Parang nagtatanong ang mata, "Sino ka?" Gusto sanang yumuko ni Nerio at magpatuloy sa trabaho, pero tila may bumubulong sa isip niya. Isang boses ng matandang babae na minsan niyang pinakinggan sa isang lumang klinik sa probinsya. "Kapag may pagkakataon kang tumulong, huwag mong sayangin. Hindi lahat binibigyan ng pagkakataon na magbago ang ending ng kwento." Humigpit ang hawak niya sa mop handle. "Uy, Nerio," bulong ni Kara. Napansin ang titig niya. "Huwag kang tumitig masyado. Baka mapagkamalan kang, ewan, alam mo na dito, mabilis ang chismis." "Tingin lang," sagot ni Nerio pero mahina. Nang makarating ang grupo sa gitna ng lobby, biglang huminto ang wheelchair. Narinig ang maliit na click na parang naglock ang gulong. Sumunod ang bahagyang pag-uga ng footrest, parang may maluwag na tornilyo. "Loren," tawag ni Marga, mabilis ang boses. Anong nangyari? Lumapit si Loren Quinto, head of security at sinubukang i-check. "Mukhang nalock lang po, ma'am." Baka ano?" Singit ni Tess. Malamig ang tono. Hindi siya sumisigaw, pero ang lamig ng boses niya ang mas nakakatakot. Napatingin ang ilang empleyado. Si Gio halos maubusan ng hangin sa kaba. "Ma'am, please, we can handle." Sa gilid, nakita ni Nerio ang paa ni Tess na bahagyang napaangat dahil sa gumalaw na footrest. Maliit na bagay lang, pero alam ni Nerio ang ganitong sitwasyon. Isang maling anggulo, isang maling balanse, isang maling segundo, pwedeng mauwi sa pagkapilay, pagkapunit ng muscle o mas malala. Hindi siya nag-isip ng mahaba. Sumulong siya, dahan-dahan, parang alam niyang bawat hakbang ay pwedeng ikatanggal niya. "Ma'am," mahinang tawag ni Nerio. Sapat lang para marinig ni Dr. Yana na pinakamalapit. Lumingon si Dr. Yana, nagulat. "Ikaw." Bago pa siya mapigilan, yumuko si Nerio at tiningnan ang footrest. Maingat niyang hinawakan ang gilid, inalign ang metal, saka pinindot ang lock mechanism. Nakadalasang hindi alam ng mga hindi sanay sa ganitong equipment. Isang click ulit. Pero ngayon, matatag. Napatingin si Tess sa kanya, kilay bahagyang tumaas. "Sino ka?" "Janitor lang po," sagot ni Nerio, pero diretso ang tingin. "Nerio Alonso po." Sumingit si Bram mula sa kabilang side, halatang nakakita ng pagkakataon. "Hoy, anong ginagawa mo dyan? Hindi ka staff ni ma'am. Lumayo ka." Tumayo si Nerio, pero hindi umatras agad. "Naayos na po, sir." "Naayos mo?" Tumawa si Bram ng pabalang. "Akala mo kung sino ka? Dito may protocol. Bawal kang lumapit sa executives." Hindi sumagot si Nerio. Sa halip tumingin siya kay Tess. Parang may gustong sabihin, pero pinipigilan. Sa mata niya, may kakaibang halo. Takot at tapang, hiya at paninindigan. Si Tess naman, imbes na magalit, mas lalong naging interesado. Hindi siya sanay na may taong hindi nanginginig sa harap niya. Sa mundo niya, lahat may agenda, lahat may kapalit. "Hayaan mo." Malamig na utos ni Tess kay Bram. Hindi man lang tumingin sa kanya. Hindi ako nabasag. Natahimik si Bram, napahiya sa harap ng mga tao. Si Marga, nakangiti pero matalimang tingin kay Nerio. Parang binabasa ang buong pagkatao niya sa isang iglap. "Salamat," sabi niya, pero ang salamat ay parang kutsilyo. "Pero next time, sundin natin ang tamang proseso." "Opo," sagot ni Nerio. Habang umaandar ulit ang wheelchair, naglakad pabalik si Nerio sa cart niya. Tahimik ang paligid, pero ramdam niyang may mga mata nang nakatutok sa kanya. Mga matang naghahanap ng dahilan para pagtawanan siya, at mga matang naghahanap ng dahilan para saktan siya. Lumapit si Kara, halos pabulong. "Nako, patay ka, kita ka ni Marga, kita ka ni Bram, kita ka ni lahat." Tumango si Nerio, pero hindi siya nagsisi. Sa dibdib niya, may kakaibang tibok, parang may pinto na muling bumukas sa loob niya. Isang pinto na matagal niyang isinara. Sa malayo, bago tuluyang lumiko ang grupo ni Tess papuntang executive wing,
Sumulyap si Tess pabalik. Isang mabilis na tingin lang ulit. Pero ngayon, hindi na iyon pagtataka lang. Parang may unang guhit ng tanong na mas malalim. Bakit alam ng janitor kung paano ayusin ang wheelchair ko? Hindi na nawala sa isip ni Neryo ang huling sulyap ni CEO Tess. Hindi iyon galit, hindi rin iyon pasasalamat. Para iyong tanong na nakabipin sa hangin. At alam niyang kapag sinubukan niyang sagutin, pwedeng masunog ang buong buhay na pilit niyang binuo ng tahimik. Pag-akyat niya sa pantry area ng janitorial team, naroon si Kara na nagbubukas ng termos at pilit nagpapatawa sa dalawang kasamahan nilang, si Jamil Paredes at Sela Montano. Si Jamil matangkad pero laging napapagalitan. Si Sela, tahimik na single mom na halatang laging nagmamadali umuwi. Alonzo, idol, birong sabi ni Kara, pero halatang may kaba sa tono. Sikat ka na. Lobby pa lang, may eksena ka na. Umupo si Neryo sa gilid, nagpunas ng kamay gamit ang basahan. Hindi yon eksena, nalock lang yung footrest. Sa Veloria, kahit paghinga mo pwedeng gawing eskandalo. Bulong ni Sela habang inaayos ang ID niya. Nakita ka ni Marga, di ba? Hindi sumagot si Neryo agad. Sanay siyang umiwas sa usapan, lalo na kapag may kinalaman sa mga taong may kapangyarihan. Pero bago pa siya makapagtago sa katahimikan, bumukas ang pinto ng pantry na parang may dala itong bagyo. Si Bram Aguilar. Alonzo, malakas ang tawag at tumigil ang kwentuhan. Sa HR ka mamaya, huwag kang a-absent, klaro? Tumango si Neryo. Opo sir, lumapit si Bram. Halos idikit ang tablet sa mukha niya. Huwag mong akalain na dahil pinatulan ka ni ma'am, espesyal ka. Janitor ka lang dito. Kung gusto mong tumagal, lumugar ka. Muntik nang sumagot si Kara, pero sininyasan siya ni Neryo na tumahimik. May mga laban na hindi dapat sinasagot sa bibig, kundi sa pag-iingat. Pag alis ni Bram, bumuntong hininga si Jamil. Grabe siya. Parang siya may-ari ng building. Hindi lang yan, bulong ni Kara. May kumalat na video sa internal group chat. Yung pag-ayos mo ng wheelchair. May mga nag-comment pa. Uy, ang bilis ni Kuya Janitor! Napapikit si Neryo. Sino nag-video? Ewan, sagot ni Kara sabay irap. Basta alam mo na, lahat gustong may mapag-usapan. Habang nagbabalik siya sa trabaho, napansin ni Neryo ang pagbabago ng paligid. May mga empleyadong dati hindi siya pinapansin, na yun ay may mga matang dumudungaw. May ilan pang nagbubulungan kapag dumadaan siya. Hindi niya alam kung awa ba iyon o panghuhusga. Parehong mabigat. Sa executive wing naman, ibang mundo ang humihinga. Sa loob ng glass-walled office ni CEO Tess, tahimik ang aircon, ngunit maingay ang tensyon. Nasa harap niya si Marga Yuson, nakatayo na parang reyna na nag-uulat ng estado ng kaharian. Nasa gilid si Gio Marasigan, hawak ang tablet, halatang nagko-compute ng damage control. Si Attorney Seth Montero, nakaupo ng tuwid, nakapulupot ang mga daliri sa ballpen na parang handang pumutol ng pangarap. Ma'am, may kumakalat na clip sa internal channels, sabi ni Gio. We can request takedown. Pero alam mo naman, once it's out, hayaan mo, putol ni Tess. Wala akong ginawa. Hindi po ikaw ang issue, mabilis na sagot ni Marga. Yung boses na parang mabait pero may pako. Yung janitor na lumapit ng walang permiso. Kung mapansin ng media, baka magmukha tayong incompetent sa security protocols. Sumingit si Loren Quinto, Head of Security, na pumasok na parang may utos. Ma'am Tess, I can tighten access. I'll remind all contractors na bawal lumapit sa executives. Dahan-dahang itinukod ni Tess ang kamay sa armrest ng wheelchair. Lauren, naayos niya yung footrest ko bago pa ako matumba. Kung security ang usapan, bakit hindi niyo napansin na nag-lock yun? Saglit na natahimik si Lauren. We're checking the equipment, ma'am. Check it then, malamig na sabi ni Tess. Si Attorney Seth na sanay magpabigat ng salitang legal, tumikhim. Ma'am, there's another thing. If that janitor claims expertise and you allow him near you, and something happens, liability lands on the company. Marga is right. Protocol matters. Tumingin si Tess kay Marga. Anong gusto mong mangyari? Simple, sagot ni Marga. I-handle ng HR. I-remind siya. Kung kailangan, i-reassign siya sa ibang floor.
malayo sa executive traffic. Napangiti si Gio ng pilit. Less risk, ma'am. Pero si Tess, imbes na sumang-ayon, mas lalong kumunot ang noo. Hindi siya sanay na ginagalaw ang mga bagay sa paligid niya nang hindi niya kontrol. At sa totoo lang, may tumusok sa pride niya. Bakit siya kinailangang tulungan ng isang janitor sa harap ng lahat? Dr. Yana, tawag ni Tess. At pumasok ang company doctor mula sa kabilang pinto. May dalang folder at guide belt. Opo, ma'am. Kanina, mababa ang boses ni Tess. Bakit parang iba yung pagkakabit ng footrest? Parang mas stable. Tama ba yung ginawa niya? Nagpalit ng tingin si Doktor. Yana at Marga, halatang ayaw ni Marga na mapunta sa direksyong iyon. Ma'am, maingat na sagot ni Dr. Yana. Hindi ko pa nasusuri ng buo, pero yung mekanismo ng lock, minsan may hidden latch. Mukhang alam niya kung saan pipindutin. Tapos, tanong ni Tess. Tapos, it raised the question. Dagdag ni Doktor. Yana, halos pabulong. Bakit alam niya? Doon, biglang sumiklab ang interes ni Tess na matagal niyang tinapago. Sa mundo niya, lahat may dahilan. At kung may janitor na may ganung alam, posibleng may kwento. Sa baba, habang naglilinis si Nerio sa koridor malapit sa records room, may dumaan na 2 staff ng legal na may bit-bit na brown envelope. Narinig niya ang bulong. Yung incident report, ilipat na raw sa restricted. Sa V13? Oo, utos ni Marga. Tumigil ang kamay ni Nerio sa pagpunas. V13. Hindi niya alam kung bakit, pero parang may malamig na dumaan sa batok niya. Hindi pa man niya alam kung ano iyon. Ramdam niyang may pinto sa building na hindi dapat buksan. At kapag binuksan, baka bumalik ang mga bagay na pilit niyang tinakasan. Bago siya makalayo, may kumalabit sa kanya. Si Archivist Nilo Garay, ang records custodian na bihirang lumabas, nakasalamin at laging may susi sa baywang. Alonso, bulong ni Nilo, mabilis ang tingin sa paligid. Ikaw yung janitor na tumulong kay Ma'am Tess? Opo, sagot ni Nerio, nag-iingat. Umusog si Nilo palapit. Mag-ingat ka. Dito kapag napansin ka ng mga taong nasa taas, hindi ka nila tatanungin kung mabuti ka. Hahanapan ka nila ng mali. Nanlaki ang mata ni Nerio. Bakit niyo po sinasabi yan? Hindi agad sumagot si Nilo. Sa halip, inilabas niya ang maliit na keyring at pinakita ang isang makintab na access card na may tatak na hindi pangkaraniwan. May mga lugar dito, bulong ni Nilo, na kahit ang records hindi pinapahawak. Kung mapadpad ka roon ng hindi mo alam, mawawala ka at walang maghahanap. Bago pa makapag-react si Nerio, may dumaan na footsteps sa dulo. Napaatras si Nilo at nag-acting na parang may hinahanap lang na papel. Lumiko si Nerio para magmukhang normal, pero sa pag-urong niya, may naramdaman siyang dumikit sa sapatos niya. Isang manipis na card na nahulog sa ilalim ng cart niya, parang sinadya ng tadhana na mapunta roon. Dahan-dahan niyang dinampot habang nakatalikod ang mga tao. Isang access card. May tatak na malinaw kahit sa mahinang ilaw. V13. Humigpit ang hawak ni Nerio. Hindi niya alam kung bakit siya nanginginig, pero alam niyang mula sa sandaling iyon, may bagong problema na siyang hindi niya hinanap. Pero siya mismo ang napasok. Sa itaas, sa opisina ni Tess, tumigil ang wheelchair niya sa harap ng bintana. Nakatanaw siya sa lungsod na parang reyna na pagod sa korona. Sa likod niya, naroon si Marga na tila kampante. Ma'am, sabi ni Marga, ipapa-HR ko na po yung janitor para wala ng issue. Hindi lumingon si Tess agad. Anong pangalan niya ulit? Nerio Alonso, sagot ni Marga. Mabilis. Dahan-dahang huminga si Tess. Gusto ko siyang makita. Nagulat si Gio. Ma'am, sumingit si Aten Sif. That's risky. Pero si Tess, sa unang pagkakataon matapos ang matagal na panahon, parang may naramdaman na kakaibang galaw sa loob niya. Hindi sa binti kundi sa puso, isang munting kuryosidad na may halong paghahanap. Hindi ko sinabing papalapitin ko siya, malamig na sabi ni Tess. Sinabi kong gusto ko siyang makita. Sa ibaba, nakatayo si Nerio sa tabi ng janitorial cart. Hawak ang V13 access card na parang mainit na bakal. Sa paligid, tuloy ang buhay ng building. Pero sa dibdib niya, alam niyang may oras na darating
na hindi na siya makakatago sa trabaho lang. Dahil ngayon, may susi na siyang hindi dapat hawakan at may CEO na nagsisimulang magtanong kung sino siya talaga. Hindi na nakatulog ng maayos si Neryo ng gabing iyon. Hindi dahil sa pagod ng paglilinis. Sanay na siya roon, kundi dahil sa maliit na card na nakatago sa bulsa ng lumang jacket niya. V13. Parang may sariling bigat ang bagay na yon. Parang kahit hindi siya gumagalaw, umiikot pa rin ang mundo sa paligid niya dahil may hawak siyang susi sa isang pintong matagal nang sinarado. Kinabukasan, mas maaga pa siya sa dati. Tahimik ang lobby, amoy disinfectant at bagong wax. Naroon na si Kara sa gilid, may hawak na listahan ng tasks. Pagkakita sa kanya, napansin niyang maputla ito. Uy, bulong ni Kara. Alam mo bang may malaking event ngayon? Saglit na tiningnan ni Neryo ang schedule board. May nakaprint na memo, board presentation, investor tour, 10 a.m., Grand Conference Hall. Sa ibaba, naka-highlight, strict cleanliness. No contractors in main hallway after 9:30. May investor tour? Tanong ni Neryo. Halatang kalmado pero alerto ang mata. Hindi lang basta investor, sagot ni Kara. May mga taga-media daw nakasama. Sabi ni Gio, kailangan flawless lahat. Kaya ang mga tao parang mga langgam ngayon. Bago pa makasagot si Neryo, dumating si Bram Aguilar na parang alarm clock na laging galit. Kasunod niya si Loren Quinto, seryoso at may dalawang security na pila handang humarang kahit sa hangin. Listen up, sigaw ni Bram sa janitorial team. Kapag may nakita akong dust sa hallway, may tanggal. Kapag may nakita akong basahan na naiwan, may tanggal. Kapag may nakita akong, Sir Bram, sabat ni Kara, di napigilan. Kahit po ba kumurap kami, may tanggal, nag-freeze ang paligid. Si Sela, napayuko agad. Si Jamil, napalunok. Si Bram dahan-dahang lumingon kay Kara. Nakangiti, pero nagbabanta. Matapang ka ngayon na, Sioson, sabi ni Bram. Kung ayaw mo ng trabaho, maraming gusto pumalit. Huminga ng malalim si Kara, saka tumingin kay Neryo, na tila humihingi ng pigilan mo ako. Sinenyasan siya ni Neryo na tumahimik. Hindi ngayon ang araw ng tapang. Araw ito ng pag-iingat. Pagdating ng 9:45, nagbago ang tempo ng gusali. Dumagsa ang mga suit, mga heels na mabilis, mga camera case, mga laptop bag. Sa grand hallway, may mga standee ng Veloria Holdings na parang palaging perfect. Sa loob ng conference hall, kumikislap ang LED wall at may mic check na paulit-ulit. Si Neryo at ang team niya naka-assign sa koridor malapit sa main entrance ng conference hall. Bawal silang pumasok sa loob, pero sila ang nagtiyak na walang dumi, walang basa, walang kalat. Sa tabi si Gio Marasigan naglalakad-lakad. May headset, pawis ang noo kahit malamig ang aircon. Okay everyone, keep it moving. Utos ni Gio sa staff. No delays, no noise, this is sensitive. Sa may dulo lumabas si CEO Tess mula sa elevator na pribado. Kasunod si Marga, Apormi Sef at Dr. Yana. Mas marami ring security ngayon. Ramdam na ramdam ang bigat ng eksena. Parang bawat hakbang ni Tess ay may kasamang mata ng buong kumpanya. Napansin ni Neryo na mas tense si Tess ngayon. Hindi ito yung simpleng araw sa opisina. Ito yung araw na pinupunit ng mundo ang maskara mo kung may mali kang galaw. Nang dumaan sila, muling nagtagpo ang tingin ni Tess at Neryo. Pero mabilis, parang may gustong sabihin si Tess pero pinigil ng paligid. Sa loob ng conference hall, nagsimula ang presentasyon. Kahit nasa koridor lang si Neryo, naririnig niya sa speaker ang boses ni Tess. Malinaw, matatag, parang hindi kailanmang natalo. Pinapakita niya ang mga projections, ang growth, ang expansion, ang future. Palakpakan ng investors. May mga camera flashes. Pero habang tumatagal, may kakaibang tunog na sumingit sa normal na ingay. Isang mahina ngunit nakakakilabot na ding, ding, ding mula sa elevator shaft. Napalingon si Neryo. Hindi lang siya ang nafarinig. Pati si Loren biglang tumayo ng tuwid. Anong tunog yon? Tanong ni Kara.
bulong pero nanginginig. Hindi pa man nakakasagot si Neryo, biglang nag-flicker ang ilaw sa hallway. Isang saglit na dilim, tapos bumalik. Ngunit sa conference hall, narinig ang mga bulungan. May nag-o. Sa mic, lumabas si Gio mula sa pinto. Halos tumatakbo. No! What's happening? Maya-maya, bumukas ang main door ng hall ng bahagya at sumilit si Marga. Nakakunot ang noo. Loren? Tawag niya. Lumapit si Loren. Mabilis. Ma'am, may glitch sa automation system. The elevator status just went red on the panel. Ayusin mo! Tumawa si Loren at nag-utos sa isang security. Pero bago pa sila makakilos, mas malakas na ding ang narinig at may nag-click na parang may nagbitaw na latch sa loob ng mekanismo. Sa loob ng hall, biglang tumigil ang presentation. Narinig ang boses ni Tess sa mic, nangingibabaw pa rin pero halatang nangtataka. Is there a technical issue? Tanong ni Tess. Calm pero matalim. May sumagot na staff sa background. Ma'am, we're checking. Sa koridor, biglang kumaripas ang isang staff na may dalang laptop. The platform lift, hingal niya. The stage platform isn't aligning. If ma'am moves to the side, it might. Hindi na natapos ang sinabi niya dahil isang malakas na tunog ang sumunod. Parang may humatak sa ilalim ng sarig. At sa doorway, may sumigaw, Ma'am! Sa isang iglap, nakita ni Neryo ang nangyari sa loob dahil bumukas ang pinto ng mas malaki. Sa gitna ng stage area, may maliit na platform na naka-extend para sa wheelchair access ni Tess. Dapat stable yun. Dapat naka-level. Pero ngayon, bahagyang nakatilt. Parang mali ang lock. Si Tess, nakaupo sa wheelchair, sinubukang lumipat papunta sa platform para lumapit sa podium na mas maganda sa camera angle. Isang maliit na transfer lang. Routine. Sanay siya. Ngunit dahil sa tilt, bumigay ang balance ng wheelchair. Umuga ang gulong at ang footrest ay tumama sa edge. May kolektibong hingang naputol sa hall. Si Marga naroon sa gilid, napaatras, hindi para sumalo, kundi para hindi siya madamay. Si Joe napasigaw, Ma'am, wait! Ngunit ang katawan ni Tess, kahit matatagang mukha, hindi makakalaban sa physics ng maling anggulo. Naramdaman ni Neryo ang pagkahulog bago pa tuluyang mangyari. Parang bumalik sa kanya ang lumang alaala ng isang pasyente na muntik tumumba sa therapy room noon. Isang segundo lang ang pagitan ng okay at aksidente. Hindi na siya naghintay ng permiso. Sumugod si Neryo papasok sa hall. Isang bagay na bawal. Isang bagay na siguradong ikagagalit ni Bram at posibleng ikatanggal niya. Ngunit sa sandaling iyon, mas mahalaga ang pag-iwas sa mas malaking kapahamakan. Hoy! Sigaw ni Bram sa koridor. Alonzo! Bawal dyan! Hindi siya tumigil. Dumiretso siya sa stage area. Mabilis pero kontrolado. Sa isang galaw, hinawakan niya ang frame ng wheelchair para hindi ito tuluyang tumagilid. Inilapat niya ang paa niya sa base ng platform. Ginawa itong support, saka inangat ng bahagya ang footrest para hindi sumabi. Ma'am, steady po, sabi niya. Mahina pero malinaw, na parang normal lang ang mundo kahit nakatutok sa kanila ang lahat. Si Tess, gulat ang mata pero pilit tinatago. Ikaw na naman, bulong niya, halos walang tunog. Sandali lang po, sagot ni Neryo. Huwag po kayong gagalaw. Si Dr. Yana na nakakita, mabilis na lumapit. Neryo, what are you doing? Tilted yung lock sa platform. Mabilis na paliwanag ni Neryo habang sinusuri ang edge. Kung iuurong natin ng 2 pulgada at i-level yung gulong, hindi siya sasabit. Saglit na nagulat si Dr. Yana, hindi sa yabang, kundi sa precision. How do you know? Please, Doc, putol ni Neryo. Hindi bastos pero urgent. Now po, tumango si Dr. Yana at sa tulong niya, naayos nila ang alignment. Si Loren, dumating na rin, hawak ang radyo, namumutla. Clear the area! Sigaw niya. Pero huli na, lahat nakatingin na sa harap ng investors, media at board members. Isang janitor ang sumalo at nag-ayos ng sitwasyon. Nang maging stable na ang platform, naitulak ni Neryo ang wheelchair pabalik sa safe position. Huminga siya ng malalim at umatras, handang mapagalitan. Tahimik ang hall, pati ang LED wall
parang natahimik din. Si Tess, hawak ang armrest, dahan-dahang tumingin sa audience. Hindi siya umiiyak, hindi siya nagpapakita ng hina. Pero may bahagyang panginginig sa kamay niya. Hindi halata sa iba, pero halata kay Neryo. Si Marga, mabilis na bumawi sa ngiti. Lumapit kay Tess na parang concerned. "Ma'am, are you okay?" Hindi agad sumagot si Tess. Tumingin siya kay Neryo, isang tingin na hindi na lang tanong. May halong inis, hiya at kakaibang paggalito. Sa gilid, narinig ni Neryo ang pabulong na usapan ng investors. "Who is that? That's a janitor? He moved like a therapist." Si Bram, pulang-pula ang muka, sumugod papunta sa stage. "Anong ginagawa mo rito? Sinira mo ang protocol. Pinahiya mo ang kumpanya?" Ngunit bago pa makalapit si Bram, si Tess mismo ang nagsalita sa mic. Isang malamig, kontroladong boses na pumigil sa lahat. "Enough!" Isang salita lang, pero tumigil pati si Bram. Tumayo si Tess sa harap ng kamera. Hindi literal na tumayo, kundi tumindig ang presensya. "If not for him, I would have fallen. Do you want that on your record, Bram?" Namutla si Bram. "Ma'am, Get out of my sight," putol ni Tess. At ramdam ng lahat na hindi iyon drama, utos iyon. Nagkagulo ang staff, pero mabilis ding bumalik sa professional ang paligid. Pinagpatuloy ni Tess ang presentasyon, parang walang nangyari. Ngunit si Neryo, pinabalik sa koridor ni Loren na may malamig na tingin. Paglabas niya, hinatak siya ni Kara sa gilid. "Neryo, patay ka na talaga." Ulong niya, nanginginig. Pero grabe, sinave mo siya. Tumingin si Neryo sa kamay niyang bahagyang nanginginig. "Hindi ko sinadya. Basta, ayokong may masaktan." Sa di kalayuan, nakita niyang nakatingin si Marga mula sa pintuan ng hall. Hindi ito galit na sumisigaw. Mas nakakatakot. Parang nagpaplano. Parang nagsusulat na ng next move. At si Tess, kahit bumabalik na sa podium, may bagay na nagbago sa mga mata niya. Hindi lang dahil muntik siyang matumba, kundi dahil sa harap ng lahat, may taong hindi niya binayaran, hindi niya kontrolado, at hindi niya kayang taputin na paulit-ulit siyang sinasalba. At sa gitna ng palakpakan ng investors, may mas tahimik na palakpak sa loob ng dibdib ni Tess. Isang tunog ng pride na nabasag at isang pinto ng poryosidad na tuluyang bumukas. Hindi na bumalik sa normal ang mundo ni Neryo matapos ang nangyari sa conference hall. Kahit tapos na ang palakpakan, kahit bumalik na sa opisina ang mga tao at nagkunwaring minor technical issue lang ang lahat, ramdam niya ang bigat ng mga matang nakasunod sa kanya. Sa Veloria Holdings, hindi ka binibigyan ng spotlight para purihin, binibigyan ka para hanapan ng butas. Kinabukasan, habang naglilinis siya sa executive corridor na bawal sana sa kanya, may dumating na utos mula sa security. "Alonzo, follow." Walang paliwanag, walang pakiusap. Isang security staff ang naghatid sa kanya sa isang maliit na waiting area malapit sa therapy room ng kumpanya. Isang lugar na tahimik, mabango sa rubbing alcohol, at may mga parallel bars sa loob na kita sa glass panel. Nandoon si Dr. Yana Ledesma, nakaputing coat, hawak ang clipboard. Sa gilid nakatayo si Loren Quinto, mukhang bato ang mukha. At sa loob ng therapy room, nakaupo si CEO Tess, nakaharap sa bintana, parang naghihintay ng bagyong. Siya mismo ang tatawagin. Si Neryo, kahit sanay mag-appear small, ramdam niyang lumiit pa siya sa presensya ni Tess. Ngunit pinilit niyang maging steady. Hindi siya pwedeng magpakita ng takot dahil ang takot ginagamit dito bilang tali. "Ma'am," mahinang bati ni Neryo at bahagyang yumuko. Hindi agad lumingon si Tess. "Neryo Alonzo," banggit niya. Mababa ang boses. Parang tinatimbang ang pangalan. Parang hinahanap kung saan ito nakita dati. "Janitor." "Opo, ma'am." "Bakit mo alam yung mga ganyang bagay?" tanong niya. Diretso. Walang paligoy. Walang kumusta. Humigpit ang hawak ni Neryo sa gilid ng uniforme niya. "Na-experience ko lang po sa dati kong trabaho." "Dati mong trabaho?" Sumingit si Loren. May bahagyang panunuligsa. "Bakit hindi na sa record yan?" "Loren," malamig na sabi ni Tess, at tumahimik ang security head na parang naputol ang hangin.
Si Dr. Yana ang unang nagsalita ng mas mahinahon. Neryo, I'm not here to trap you. I just need to know if you have training. Because what you did yesterday, your movements were precise. Sandaling kumurap si Neryo. Hindi niya gustong magbukas ng buong nakaraan. Pero sa tingin ni Tess, alam niyang hindi sapat ang ayoko dipo. Kapag hindi siya nagsalita, sila ang gagawa ng istorya para sa kanya. Hindi po ako lisensyadong therapist, maingat niyan sabi. Pero nagtrabaho po ako noon bilang aide sa isang maliit na klinik sa probinsya. May mentor po ako. Tinuruan niya ako ng basic, yung pang-alin, pag-support, ganun po. Nanatiling malamig ang mukha ni Tess, pero hindi na kasing tigas. So marunong pa. Marunong lang po sa kaunti, sagot ni Neryo, at tumingin sandali sa sahig. At ma'am, hindi ko po ginagawa yun para magpakitang gilas. Tingin mo, biglang tanong ni Tess, kaya mo ba akong tulungan? Tahimik ang room. Si Dr. Yana napatingin kay Tess na parang, ma'am, sure ka? Si Loren naman kumunot ang noo, halatang ayaw. At si Neryo, kahit gusto niyang umatras, may naramdaman siyang pamilyar na bigat. Hindi ito basta request, parang huling hibla ng pag-asa ng isang taong sanay maging CEO. Pero ngayon, kailangan niyang humingi ng tulong. Kaya ko pong subukan, sagot ni Neryo, maingat. Pero kailangan po, guided ni Doc. At hindi po ito instant. Isang bahagyang ngiti ang sumilip sa labi ni Tess. Hindi masaya, kundi mapait. Lahat ng doktor na napuntahan ko, sinabing hindi instant. Ang tanong, may mangyayari ba? Bago pa makasagot si Neryo, bumukas ang pinto at pumasok si Marga Yuson na parang may-ari ng hangin. Kasunod si Attorney Seth Montero na dala ang folder. At si Gio Marasigan na halatang nagmamadali para hindi siya maiwan sa desisyon. Ma'am Tess, sabi ni Marga, naka-fake concern. Narinig ko may meeting ka rito. About him? Tinuro niya si Neryo na parang gamit. Close the door, Marga. Utos ni Tess. Nagulat si Marga pero sumunod. Ma'am, I'm just making sure. Making sure of what? Singit ni Tess. At ngayon, naramdaman ni Neryo ang tunay na CEO. Nakontrolado mo pa rin lahat? Namutla ng bahagya si Marga pero bumawi sa ngiti. Of course not. I'm protecting you. Protecting the company. Si Attorney Seth lumapit at binuksan ang folder. Ma'am, if you insist on involving a contractor, we need waivers, clear boundaries, specific scope. And if anything happens, siya ang sisisihin, dugtong ni Marga. Napakagaan ng tono. Parang nag-uusap lang tungkol sa schedule. Napasikip ang dibdib ni Neryo. Hindi siya bobo. Alam niyang ganito sa itaas. Kapag may nasira, may kailangan silang ibagsak. Umubo si Dr. Yana, halatang hindi komportable. Ma'am, I can supervise. We can keep it conservative. No risky maneuvers. Tumango si Tess. Fine. Pinaharap ni Tess ang wheelchair niya sa therapy bars. One session. Now. Sumingit si Loren. Ma'am, security protocol. Protocol? Putol ni Tess. Kung protocol ang nagligtas sa akin kahapon, sana hindi ako muntik bumagsak. Natahimik ulit si Loren. Lumapit si Neryo sa parallel bars. Hindi agad humawa kay Tess. Maingat siyang tumingin sa posture nito, sa pag-upo, sa posisyon ng tuhod, sa tensyon sa balikat. Mga bagay na natutunan niya noon sa klinik, hindi sa libro, kundi sa araw-araw na pag-alalay sa mga taong may takot tumayo ulit. Ma'am, mahinang sabi ni Neryo, bago po kayo tumayo, pakihinga po muna ng malalim. Hindi po para sa drama, para po ma-relax yung katawan at hindi kayo mag-lock sa takot. Napangiti si Gio ng pilit, parang naiilang. Si Marga naman nagtaas ng kilay na parang anong kalokohan to. Pero si Tess sa unang pagkakataon, sumunod. Huminga siya ng malalim. 1, 2, 3. Ngayon po, sabi ni Neryo, ilapit niyo po yung katawan niyo ng konti sa harap. Yung bigat po, hindi lahat sa balikat. Sa korpo, dito. Hindi niya hinawakan si Tess agad. Tinuro niya lang ang tamang angle. Si Dr. Yana lumapit. Nilagay ang gate bet sa bewang ni Tess. I'm here, ma'am. Dahan-dahang hinawakan ni Tess ang bars. Kita ang tensyon sa daliri niya. Huwag mo akong gawing mukhang kawawa. Malamig niyang sabi kay Neryo. Hindi po kayo kawawa, ma'am. Sagot ni Neryo. Matapang po kayo.
Pero hindi po masamang umasa. Isang segundo ng katahimikan ang lumipas. Parang may humampas na hangin sa loob. Stand on 3, sabi ni Dr. Yana. 1, 2, 3. Tumayo si Tess. Hindi buong bigat, kundi supported. Nanginig ang tuhod niya. Halatang may sakit, halatang may takot. Ngunit tumayo siya. At doon biglang nagbago ang mukha niya. Hindi dahil sa sakit? Sanay na siya ron. Kundi dahil sa biglaang sensasyon na parang may gumising sa loob ng binti niya. Hindi ito milagro. Hindi ito magic. Isang munting koneksyon lang. Isang pahiwatig ng kontrol. Napasinghap si Tess. Ano? Ma'am, mabilis na tanong ni Dr. Yana. May naramdaman ako, sabi ni Tess, gulat na gulat. Yung gulat niya, hindi yung OA, kundi yung gulat ng taong matagal nang naniwala na wala nang mangyayari. Parang may sumagot. Si Marga, na kanina nakangisi, biglang napaatras ng kaunti. Si Attorney Seth na patingin sa folder niya na parang biglang naging hindi importante ang mga papel. Neryo, maingat hindi nagdiwang. Okay po, sabi niya, mababa ang boses. Huwag to tayo magmadali. Kapag nagmamadali po, bumabalik ang tapot. Si Tess, nakatayo pa rin, nanginginig pero matigas ang tingin. Ulit. Ma'am, sabi ni Dr. Yana, let's not overdo. Ulit ni Tess, pero mas mahina ngayon, mas tao. Please. At sa unang pagkakataon, hindi ito utos ng CEO. Ito ay pakiusap ng isang babaeng napagod na maging bakal. Neryo tumango. Opo, pero ma'am, may sasabihin po ako. Ano? Humigpit ang dibdib ni Neryo. Pero sinabi niya pa rin, hindi para magyabang, kundi para maging tapat. Kaya ko po kayong tulungan. Hindi ko po pangako na bukas makakalakad kayo. Pero kaya ko pong tulungan na magkaroon ulit ng chance. Natawa si Tess, isang maikling tawa na halatang reflex ng pride. Janitor ka, Neryo. Lahat sila doktor. Tumitig si Neryo, steady. Oo nga po, ma'am. Janitor lang po ako. Pero minsan po, yung tumutulong, hindi yung may title. Yung may puso at alam kung kailan dapat dahan-dahan. Huminto ang tawa ni Tess, napalitan ng gulat, hindi lang sa naramdaman sa binti niya, kundi sa lakas ng loob ng lalaking kaharap niya. At sa likod, si Marga, nakapako ang tingin kay Neryo, parang nakakita ng panta na hindi niya inaasahan. Mula ng araw na iyon sa therapy room, parang may bagong batas sa Veloria Holdings. Pwede kang ngumiti, pwede kang magkunwaring normal ang lahat. Pero sa ilalim, may gumagalaw na mga pirasong hindi na maibabalik sa dati. Si S, na sanay sa kontrol, na yun ay may bagay na hindi niya kontrolado. Pag-asa. Si Neryo na sanay magtago, mayon ay may bagay na hindi niya maitago. Kakayahan. At si Marga, na sanay magplano ng hindi napapansin, ngayon ay may bagong target. Ang janitor na hindi dapat umaangat. Hindi na rin nawala ang pagsunod-sunod na session. Hindi araw-araw. Hindi pwede. Dahil alam ni Dr. Yana na masisira ang katawan ni Tess kung pipilitin. Pero sapat para magkaroon ng routine. Ngunit bawat routine, may kapalit. Mas tumitindi ang mata ng mga tao kay Neryo. Mas dumadami ang tanong. At mas lumalalim ang panganib. Isang umaga, habang naglilinis si Neryo sa likod ng executive wing, sinalubong siya ni Patty Villegas, HR Director. Hindi ito palasigaw tulad ni Bram. Mas nakakatakot ito dahil malambot magsalita pero matalim ang proseso. Mr. Alonzo, sabi ni Patty, hawak ang folder. May request ang management. HR meeting, 2 p.m. Attendance required. Tumango si Neryo. Opo. Bago siya makaalis, sumilip si Patty sa paligid at bahagyang ibinaba ang boses. Just be careful. Maraming tao ang gustong ipakita na sila ang may hawak ng storya. Hindi na nakapagtanong si Neryo. Umalis na si Patty, iniwan siyang may kaunting kilabot sa dibdib. Sa pantry, hindi mapakali si Kara. Nakaupo siya sa mesa, may hawak na kutsara pero hindi kumakain. Si Jamil at Sela, tahimik lang. Parang ayaw madamay. Neryo, bulong ni Kara nang makalapit siya. May narinig ako. Sabi ni Bram, ipapaimbestiga ka raw. Background check. Baka daw impostor ka. Hindi nagulat si Neryo. Parang matagal na niyang hinihintay ang araw na iyon. Hayaan mo, sagot niya.
pero mas mabigat ang tono. May mga bagay talaga na hinahabol ka. Anong gagawin mo? Tanong ni Kara, nanginginig na sa inis. Hindi pwedeng ikaw lagi ang tahimik. Lahat tayo maaapektuhan pag tinanggal ka. Doon, sandaling tumigil ang bibig ni Neryo. Hindi siya sanay na may taong nag-aalala sa kanya ng ganon. Sanay siyang mag-isa. Sanay siyang, ako lang ang problema ko. Pero si Kara, kahit maingay at palabiro, may puso siyang hindi umiwas sa bangin kapag kaibigan ang nahuhulog. Salamat, sabi ni Neryo, mababa. Pero may dahilan kung bakit ayaw kong lumabas sa ilaw. Hindi na nakapagpilit si Kara dahil dumating si Bram sa pinto ng pantry kasama ang dalawang supervisor. Nakatayo siya na parang may dala ulit na hatol. Alonzo, sabi ni Bram, malakas para marinig ng lahat. Simula ngayon, reassign ka, basement levels, night shift kung kailangan. At kayo, tingin niya sa ibang janitor, walang papalit o sasama, sa trabaho lang kayo, nanlaki ang mata ni Kara. Sir Bram, tumahimik ka si Oson, singit ni Bram. Gusto mo ring sumunod? Umatras si Kara, nanginginig sa galit. Tumingin si Neryo kay Bram ng diretso, hindi mapanghamon, pero hindi rin takot. Bakit po bigla? Mumisi si Bram. Bakit? Kasi akala mo hero ka na. Akala mo may special access ka na sa CEO. Sa ilalim ka lang bagay. At kung magrereklamo pa, isasama ko buong kontraktor nyo. Tahimik na nagbuntong hininga si Neryo. Alam niyang hindi ito simpleng kapritso ni Bram. May utos ito at alam niya kung kanino galing ang utos. Sa basement, mas malamig ang hangin at mas madilim ang ilaw. Mas malaki ang daga, mas mabigat ang amoy ng lumang tubo. Ngunit doon, mas tahimik ang mundo. Walang investors, walang kamera, walang ngiting plastikan. Doon, mas madaling mag-isip. Doon rin, sa katahimikan ng gabing iyon, unti-unting bumukas ang nakaraan ni Neryo. Hindi sa puwento, kundi sa tunog ng sariling paghinga. Naalala niya ang probinsya, yung maliit na klinik na pawid ang bubong sa gilid at laging may amoy ng liniment sa loob. Naalala niya si Alma Rigor, matandang babaeng therapist na hindi lisensyado sa papel pero lisensyado sa puso. Siya yung tipo ng mentor na hindi nagbubuhat ng diploma pero marunong magbuhat ng tao. Hindi mo kailangan maging doktor para tumulong, sabi ni Alma noon, habang tinuturuan si Neryo kung paano i-align ang tuhod ng pasyente. Kailangan mo lang malaman kung kailan ka dapat humawak at kailan ka dapat bumitaw. Pero paano kung mali ako, Nay Alma? Tanong ni Neryo noon. Bata pa, nanginginig ang kamay. Kapag mali ka, aaminin mo at matututo ka, sagot ni Alma. Mas delikado ang taong hindi umaamin na mali siya. Naalala rin niya ang dahilan kung bakit siya umalis. Hindi dahil gusto niyang magtrabaho sa Maynila. Hindi dahil pangarap niyang maging janitor. Umalis siya dahil may sumira sa pangalan niya at sumira sa pamilya niya. Ang kapatid niyang si Dante Alonzo. Noon, si Dante ang madiskarte. Siya yung laging may bagong planong pagkakakitaan. Siya yung laging sinasabi sa nanay nila na, ako bahala. Hanggang isang araw, dumating ang mga tao, hindi pulis, kundi mga lalaking nakamotor na may malamig na tingin. Nasaan si Dante? Sigaw ng isa sa kanila. May utang yan. Natandaan ni Neryo kung paano niya hinarang ang pinto. Wala siya dito. Sinungaling ka, sigaw nila. Kayo ang magbabayad. At doon nagkagulo. May nabasag, may nasaktan. At sa pagtatangka ni Neryo na protektahan ang nanay niya, siya ang napuruhan. Nang dumating ang barangay, hindi nila nakita ang buong kwento. Ang nakita nila, gulo sa bahay ng Alonzo. Kinabukasan, kumalat ang chismis. Alonzo family, scammers. Dante, estapador. Neryo, tasabwat. Ang mas masakit, pati ang klinik ni Alma nadamay. Ayaw na ng tao magpagamot sa kanila dahil madungis ang pangalan. Kaya umiyak si Alma. Hindi dahil sa pera, kundi dahil nawala ang tiwala ng mga taong tinulungan niya. Umalis ka muna, sabi ni Alma kay Neryo, luha sa mata. Hindi ka masama, pero dito hindi ka ligtas. At umalis si Neryo, dala ang guilt na iniwan niya si Alma at iniwan niya rin ang nanay niya sa probinsya.
Iniwan niya ang isang buhay na pwede sana niyang ipagpatuloy, kapalit ng isang buhay na tahimik pero ligtas. Sa basement ng Veloria Holdings, dumampi sa bulsa niya ang V13 access card. Parang paalala na kahit alung layo mo tumakbo, may mga pinto talagang susundan ka. Kinaumagahan, bago pa man sumikat ang araw, may nag-message kay Dr. Yana mula sa system. Kailangan niya si Neryo sa therapy room. Ayon kay Tess, hindi raw pwedeng maantala ang session. Napatigil si Neryo sa pagbabasa ng memo na iniabot ni isang utility staff. Hindi niya alam kung matutuwa siya o matatakot. Sa hallway, biglang sumulpot si Loren Quinto. "Alonzo!" Tawag niya, malamig ang boses. "Ma'am, Tess wants you upstairs." Tumango si Neryo. "Opo." Habang naglalakad sila, hindi napansin ni Loren na may nakatingin sa kanila mula sa dulo. Si Marga. Nakapamewang, nakangiin ng bahagya, parang nanonood ng chess move na siyang nan-set up. Pagdating sa therapy room, hindi agad pumasok si Neryo. Huminga muna siya ng malalim. Sa loob, naroon si Tess, nakaharap sa bintana. Si Dr. Yana nakahanda at sa mesa, may papeles na dala ni Attorney Seth. "Before we proceed," sabi ni Attorney Seth, inubuksan ang folder. "We need to sign an agreement for everyone's protection." Pinagmasdan ni Neryo ang mga papel. Mga salitang pwedeng gawing tali. Mga pirma na pwedeng gawing kasalanan. Sumulyap si Tess sa kanya. "Kaya mo ba?" Tanong niya. Mas tahimik ngayon, mas personal. Hindi sumagot si Neryo agad. Sa isip niya bumalik ang boses ni Alma. "Alamin mo kung kailan ka dapat humawak at kailan ka dapat bumitaw." Tumingin siya kay Tess, saka sa mga papel. Saka sa pintuan kung saan alam niyang may mga taong gustong bumagsak siya. "Opo, ma'am." Sagot niya sa huli, pero may bigat. "Kaya ko, pero hindi po ako papayag na gawing kasalanan ang pagtulong." Hindi sanay si Neryo sa mga papel na may malalaking salita. Sa buhay niya, sapat na ang oo at gagawin ko. Sapat na ang tiwala at pag-iingat. Pero sa Veloria Holdings, ang bawat pirma ay parang lubid. Kapag napasobra, ikaw ang dibigti. Kaya habang nakatapat sa kanya ang waiver na dala ni Attorney Seth, hindi niya maiwasang sumikip ang lalamunan. Standard procedure. Sabi ni Attorney Seth Montero, malamig ang tono na parang ang puso niya ay nasa legal codes. "You're entering a sensitive space. You'll be involved in a medically adjacent activity. The company needs to be protected." "Pati si ma'am?" Tanong ni Neryo, mahinahon pero diretsyo, habang tinitingnan ang mga linya sa papel na parang sinadya para mahulog siya. Si Attorney Seth hindi agad sumagot. Si Marga Yuson nakatayo sa gilid ang sumingit. "Ma'am is protected. The company is protected. Ikaw, given your status, should also be protected." Pero ang ngiti niya, hindi proteksyon. Paalala iyon na mababa siya. Tumikhim si Dr. Yana Ledesma, halatang naiipit sa pagitan ng konsensya at posisyon. "We can revise the language, Attorney Seth. Make it fair. Neryo isn't claiming he's a therapist." "Exactly," sabi ni Attorney Seth. "That's the point. If something happens, we need a clear line." Naramdaman ni Neryo ang tingin ni Tess mula sa wheelchair. Hindi ito mayabang, hindi rin ito galit. Parang sinusukat siya, hindi sa trabaho, kundi sa paninindigan. "Kaya mo ba?" tanong ni Tess, mahina, halos hindi marinig ng iba. Huminga si Neryo. "Kaya ko po, pero kailangan malinaw. Tutulungan ko po kayo kasama si Doc. Hindi po ako papayag na ako lang ang sasalo kapag may nangyaring hindi inaasahan." Nagtaas ng kilay si Marga. "Matapang ka na yon, janitor." Si Tess ang tumingin sa kanya. "Marga." Isang salita lang, pero tumahimik si Marga. Sa loob ng room, si Dr. Yana, mabilis na naglagay ng pen sa mesa. "Attorney Seth, amend it. Make it supervision-based. Include that this is within the company's supervised wellness program." Saglit na nagprotesta si Attorney Seth, pero nang tumingin si Tess sa kanya, parang napilitan ang abogado. "Fine," sabi niya. "I'll adjust." Habang inaayos ang papel, nagbukas si Gio Marasiga ng tablet at nagmamadaling nag-type. "Ma'am Tess, just to be safe, we'll keep this low profile. If anyone asks, it's a standard wellness support. No hero narratives,
No janitor miracle story. Parang may tumusok kay Neryo sa salitang miracle. Ayaw niya ng ganong label. Sa totoo lang, pinakaayaw niya ay mapunta sa kwento ng iba. Lalo na kung ang kwento ay may kontrabidang naghihintay. Matapos ang pirmahan na mas maingat na yon, mas patas kahit papaano, nagsimula ang session. Nandoon si Dr. Yana sa tabi ni Tess. May gate belt pa rin. Si Neryo, nakapwesto sa harap, hindi nakadikit, hindi nagmamadali. Sa isang sulok, nandoon si Loren Quinto, security head nakabantay, na parang may inaabang ang pagkakamali. Ma'am, sabi ni Dr. Yana, we'll do controlled standing. No transferring to walker yet. Tumango si Tess, pero matigas pa rin ang panga. Hindi ako bata, Doc. Hindi ka bata, sagot ni Dr. Yana. Pero katawan mo ang nagsasalita. Nakinig tayo. Si Neryo tumingin kay Tess. Ma'am, bago tayo tumayo, pakirelax po yung balikat. Yung kamay niyo po, huwag masyadong higpit. Kapag sobrang higpit, sumasakit lalo. Napairap si Tess ng bahagya. Ang dami mong utos. Hindi bumigay si Neryo. Hindi po utos, gabay lang. Sumingit si Loren, malamig. Just do what you're told, Alonzo. Don't overstep. Napatingin si Neryo kay Loren, pero hindi sumagot. Sa halip, tumingin siya kay Tess. Parang sinasabing ikaw ang boss dito. Ikaw ang pipili kung sino pakikinggan mo. Huminga si Tess ng malalim. 1 beses, 2 beses, tapos kumapit sa bars. Sa bilang ni Dr. Yana, tumayo siya. Nanginginig pero hindi na kasing takot ng dati. May bahagyang kontrol, may bahagyang pag-asa. At ngayon, sabi ni Neryo, subukan po nating ilipat ang bigat, kahit konti. Sa kanan po muna. Hindi ko maramdaman, pabulong ni Tess. Halatang frustrado, ramdam niyo po. Sagot ni Neryo, banayad. Hindi lang po agad lumalabas. Parang tiwala. Matagal bago bumalik. Sa salitang tiwala, saglit na natigilan si Tess. Parang may dinamahan sa loob. Nang matapos ang session, umupo si Tess ulit. Hingal pero hindi sumusuko. Si Doktor. Yan na nag-check ng vitals habang si Gio lumapit kay Tess at bumulong ng tungkol sa schedule. Si Neryo nag-ayos ng mga gamit, handa nang bumalik sa basement assignment niya. Ngunit bago siya makalabas, nagsalita si Tess. Neryo. Huminto siya. Opo ma'am. Lumapit si Tess ng bahagya sa wheelchair niya. Pinausog ang sarili sa mas private na angle. Bakit ka pa rin nandito? Kung may ganito kang alam, bakit janitor ka? Hindi agad sumagot si Neryo. Sa likod ng tanong, naroon ang mas malalim. Bakit ka bumaba? Bakit mo tinago ang sarili mo? May mga tao po, sabi niya sa huli, na kapag nasira ang pangalan, mahirap na ibalik. Kaya, mas pinili ko po yung tahimik. Tahimik si Tess, pero halatang nag-iisip. Sa labas ng therapy room, sumulpot si Marga, nakangiti na parang wala siyang ginawang pressure. Ma'am Tess, sabi niya, may bisita sa building. Investor, wants to meet you. Who? Tanong ni Tess, mabilis. Kael Briones, sagot ni Marga. Sa pangalan na yon, bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Tess. Si Kael Briones, bagong investor na sinasabi ng board na fresh blood pero may reputasyon sa industriya na kapag pumasok, may binabago. Fine, sabi ni Tess. Bring him in later. Ngunit sa halip na umalis si Marga, tumingin siya kay Neryo at ang tingin niya ay parang nagsasabing, hindi ka patapos. Paglabas ni Neryo sa koridor, sinalubong siya ni Kara na halatang naghihintay. Uy, kumusta? Tinanggal ka ba? Kinulong ka ba? Pinapirma ka ba ng kung ano? Inirmahan ko. Sagot ni Neryo. Bahagyang ngumiti. Pagod ang mata. Pero inayos nanin, supervised. Napasandal si Kara sa pader. Huminga ng maluwag. Buti naman, kasi kung hindi, sisigawan ko si Bram. Hindi mo na siya kailangan sigawan. Sagot ni Neryo, mahinahon. May araw ang lahat. Hindi nila napansin na may nakikinig sa di kalayuan. Si Patty Villegas, HR Director, na hawak ang folder at tila may sariling iniisip. Nang makita niya si Neryo, tumingin siya ng sandali. Parang gusto niyang sabihin, mag-ingat ka. Pero umalis siya ng walang salita. Pagdating sa lobby, sumalubong ang ingay ng bagong meeting. Dumaan si Kael Briones. Matangkad, makilis ang suit at may ngiting magaan na parang kaibigan.
Ngunit ang mata niya, mapanuri. Napansin niya si Nerio na may dalang cart. Huminto siya sandali, tumingin sa ID ni Nerio, tapos ngumiti. Ikaw yung janitor na nasa video, sabi ni Kael. Parang casual lang, impressive reflex. Hindi sumagot si Nerio agad. Trabaho lang po, sabi niya, pilit normal. Tumawa si Kael, mahina. Work is never just work in a building like this. Remember that. Tapos dumaan siya, parang wala lang. Naiwan si Nerio na may malamig na pakiramdam sa dibdib. May mga taong kahit hindi sumisigaw, mas delikado. At si Kael, halatang isa doon. Kinagabihan, habang naglilinis ulit si Nerio sa basement, dumating ang utos. Ma'am Tess requests a private session tomorrow. No HR, only Dr. Yana. Napatigil si Nerio. Private session. Walang HR, walang papel, walang depensa. Sa kabilang banda, alam niyang ito ang pagkakataon na maaaring maging tunay ang tiwala o maging bitag. At sa itaas ng gusali, habang nakaupo si Tess sa opisina niya at napaharap sa mga financial reports, naroon si Marga sa likod, nag-uulat. Ma'am, sabi ni Marga, banayad, we can offer Nerio a settlement, money, a clean exit, para wala ng risk. Tumigil si Tess sa paghawak ng pen. Why would I pay him to leave? Because he's a variable, sagot ni Marga, and variables ruin plans. Dahan-dahang huminga si Tess. Tumingin siya sa bintana at sa salamin ng gabi, nakita niya ang sarili. Isang CEO na matagal nang hindi nagtitiwala. Ngayon ay may taong nagbibigay sa kanya ng pagkakataong bumangon. At sa unang pagkakataon, hindi siya sumunod sa boses ni Marga. Bring him tomorrow, utos ni Tess. And no, don't buy him off. I want to hear him, not silence him. Sa ibaba, si Nerio hawak ang mop handle, nakatingin sa dilim ng basement hallway, at sa bulsa niya, naroon pa rin ang V13 access card, parang paalala na habang tumataas ang tiwala, tumataas din ang panganib. Hindi pumasok sa isip ni Nerio na darating ang araw na mismong CEO ang hihiling ng private session na wala man lang HR na nakasawsaw. Sa Veloria Holdings, bihira ang ganung klaseng tiwala. Mas bihira ang CEO na handang magtanggal ng mga matang nakabantay. Kaya nang dumating ang umaga, mabigat ang hangin sa dibdib ni Nerio. Hindi dahil sa kabalang, kundi dahil alam niyang kapag ang isang taong tulad ni Tess ay nagbukas ng pinto, may ibang taong susubok agad isara yon ng marahas. Sa therapy room, tahimik ang paligid. Wala si Marga, wala si Attorney Seth, wala si Gio. Ang nandoon lang ay si Dr. Yana, si Tess at si Nerio. Kahit si Loren, nasa labas lang, malayo sa glass panel, pero ramdam pa rin ang presensya niya, parang anino sa pader. Salamat sa pagpunta, sabi ni Tess. Hindi siya sanay sa salitang salamat na walang kapalit. Tumango si Nerio. Opo ma'am. Si Dr. Yana nagsuot ng gloves at nag-check ng vitals. We'll keep it short today. Your BP is slightly elevated, ma'am. Because I'm angry. Tuyo na sagot ni Tess. Napatingin si Nerio. Bakit po? Saglit na natahimik si Tess. Parang pinipili kung sino siya sa sandaling iyon. CEO ba o tao? Sa huli nagsalita siya na mas mababa ang boses. Yesterday, sabi niya, I asked my team to check the platform logs and elevator status. I received a report. No anomaly. Nagtaas ng kilay si Dr. Yana. But there was an anomaly. Exactly, sabi ni Tess. Tumingin siya kay Nerio. Either they're incompetent or they're lying. Sa salitang iyon, parang may nag-click sa isip ni Nerio. Naalala niya ang bulong ng dalawang legal staff. Naalala niya si Nilo Garay at ang babala nito. Naalala niya ang V13 card sa bulsa niya na parang humihila sa kanya pabalik sa isang pintong ayaw niyang buksan. Ma'am, maingat na sabi ni Nerio. May narinig po akong tungkol sa V13. Tumigil si Tess. V13? Tumango si Nerio, dahan-dahan. Hindi ko po alam kung ano yun. Pero narinig ko po kahapon may incident report na ililipat doon. Tapos, nagatubili siya. Hindi niya alam kung aaminin niya ang card. Pero kung hindi siya magiging tapat na yun, kailan pa?
Dahan-dahan niyang inilabas ang access card mula sa bulsa. Itinago niya sa palad para hindi halatang ipagyabang. Nakita ko po ito. Nahulog sa ilalim ng cart ko. Nanlaki ang mata ni Dr. Yana. Neryo! Si Tess, imbes na magalit, mas tumalim ang tingin. Give it to me! Lumapit si Neryo at iniabot. Hinawakan ni Tess ang card. Parang hawak niya ang piraso ng sariling buhay na matagal niyang nawalan ng access. Saan mo nauha? Ulit ni Tess, mas seryoso. Nasa koridor po malapit sa records room, sagot ni Neryo. After nung may dumaan na staff ng legal, napapikit si Tess. Parang may binabalikan sa isip. V13 was a floor I haven't stepped on since my accident. Napatigil si Neryo. Accident po? Hindi sumagot si Tess agad. Sa halip, tumingin siya kay Dr. Yana. Doc, how long have you been with the company? 4 years, ma'am. Sagot ni Dr. Yana. 12 years ago, mababa ang boses ni Tess. Nangyari ang aksidente ko. I was younger. I trusted the wrong people. Tahimik si Dr. Yana. Si Neryo, kahit gustong magtanong, pinili munang makinig. Walang may gustong mag-usap tungkol doon, dagdag ni Tess. Pero ngayon, may card na bumabalik sa kamay ko. At may janitor na biglang dumating sa buhay ko na parang sinadyang magising ang lahat. Sa sandaling iyon, ramdam ni Neryo ang bigat ng sariling desisyon. Kung papasok siya sa usaping ito, hindi na ito tungkol sa therapy. Ito ay tungkol sa kapangyarihan, kasinungalingan at posibleng panganib. Ma'am, maingat niyang sabi. Hindi ko po alam kung tama na pumasok ako. Too late. Putol ni Tess. Pero hindi galit. Parang tanggap. Nakita ka na nila, and they see you as a problem. Si Dr. Yana tumikhim. Ma'am, I can request official audit. We don't need to. Official audit? Napatawa si Tess. Mapait. Kung yung mismong report nila ay no anomaly, you think audit will happen without their permission? Tumingin si Tess kay Neryo. I want to see V13. Nanlaki ang mata ni Neryo. Ma'am, not alone. Dagdag ni Tess, parang alam niyang delikado. You, me, and Doc. Nanisid si Neryo ng mabilis. Sa puso niya tumitibok ang babala ni Nilo. May mga lugar dito na kapag napadpad ka, mawawala ka. Ngunit kung hindi nila sisilipin ngayon, kailan? At kung hindi siya tutulong, sino? Opo, sagot ni Neryo sa huli. Pero mahina, kung kasama si Doc. Hindi nila in-announce ang plano. Walang email, walang schedule. Lumabas sila na parang normal. Therapy walk sa hallway, wellness routine. Si Loven, nakakakita, sumunod ng malayo pero hindi nila pinansin. Sa elevator, si Tess mismo ang nag-swipe ng card. Nag-ilaw ang panel. Access granted. Parang tumigil ang oras. Ma'am, bulong ni Dr. Yana. I don't like this. Neither do I. Sagot ni Tess. Pagbukas ng elevator sa V13, ibang hangin ang sumalubong. Mas malamig, mas amoy metal, mas tahimik na parang pinatay ang mundo. Ang koridor ay mas luma, mas plain, walang mga motivational posters, walang mga bagong tiles. Parang lumang bahagi ng building na sinadyang itago. Sa dulo, may pintuang may maliit na label, V13 Clinical Bay. Napahinto si Neryo. Clinic. Dito? Used to be, sabi ni Tess halos pabulong, before it was sealed. Dahan-dahan nilang binuksan ang pinto. Sa loob, may mga lumang kagamitan, therapy mats na nakabalot sa plastic, mga manual treadmill na hindi na ginagamit, at isang malaking cabinet na may lock. Sa gilid, may filing shelf na may alikabok pero halatang may bagong galaw. May mga folder na hindi pa natatabunan ng dumi. Lumapit si Dr. Yana at inampot ang isang folder. Maintenance logs, basa niya. Elevator safety protocols. Si Tess, nanginginig ang kamay habang binubuklat ang papel. May mga pirma, may dates, may approvals, at sa gitna ng mga linya, may isang entry na parang kutsilyo. Maintenance budget cut, approved. May pirma na kilala niya, Marga. Pabulong ni Tess at naramdaman ni Neryo ang biglaang lamig ng pangalan. Teka, sabi ni Dr. Yana, nagulat, this is dated 12 years ago.
She was already in the executive staff? Yes, sagot ni Tess. Mas mabigat ang boses. She was my right hand. Hindi pa tapos ang gulat. May narinig silang mahinang tunog mula sa koridor. Isang radio static. Isang boses. Target confirmed. They accessed V13. Napatigil si Nerio. May tao sa labas. Si Tess, hindi na CEO sa sandaling iyon, kundi babaeng pinagtaksilan. Loren, bulong niya. Ngunit ang tunog ng footsteps ay hindi lang isa. Marami, mabilis, parang may papasok. Nerio, mahinang sabi ni Dr. Yana, nanginginig, we need to leave. Tumingin si Nerio sa pinto, tapos sa filing shelf. May isang envelope na may tatak, incident report, sealed. Kung aalis sila ngayon, baka hindi na sila makabalik. Kung kukunin nila ito, mas lalong delikado. Pero baka iyon ang katotohanan na kailangan ni Tess. Si Tess, nakatingin sa sealed report, parang may digmaang nangyayari sa loob niya. Get it, utos niya kay Nerio. Halos walang hangin. Hindi na nag-isip si Nerio. Dinamput niya ang sealed envelope at isinupsok sa loob ng kanyang jacket. Sa sandaling iyon, umuas ang pinto ng koridor sa dulo at lumitaw ang dalawang security staff na hindi niya kilala. Kasunod si Loren at sa likod si Marga Yuson. Nakangiti si Marga, pero ang ngiti niya ay malamig. Ma'am Tess, sabi niya, parang nag-aalala. What are you doing here? Hindi umabot sa mukha ni Tess ang anumang emosyon nang makita niya si Marga sa bungad ng V13 corridor. Kung may takot man, ikinulong niya sa dibdib. Kung may galit man, pinapigas niya sa panga. Sa ganitong laban, hindi pwedeng unang gumalaw ang damdamin. Dahil kapag umiyak ka, iisipin nilang nanalo na sila. Marga, sabi ni Tess, mababa pero matalim, habang nakahawak pa rin siya sa gilid ng wheelchair. How did you know we're here? Nakangiti si Marga, parang concerned na kaibigan. Ma'am, may security alert. Restricted floor ito. Delikado. Akala ko may nangyari sa inyo. Sa likod ni Marga, si Loren Quinto nakatayo na parang pader. Ngunit ang mata niya, hindi nakatuon kay Tess, nakatuon kay Nerio. Parang gusto niyang hanapan ng dahilan para damputin siya. Ma'am Tess, maingat na singit ni Loren. We need to escort you back. This floor is sealed for a reason. Sealed? Ulit ni Tess at bahagyang tumalim ang ngiti niya. Or hidden? Napansing nanginginig si Dr. Yana. Hawak ang folder na nabuksan nila. Ngunit mas nanginginig ang kamay ni Tess sa loob ng armrest. Hindi dahil sa kahinaan, kundi dahil sa katotohanang unti-unting humahabol sa kanya. Doc, sabi ni Tess, hindi lumilingon. Do you see what I'm seeing? Ma'am, sagot ni Dr. Yana, pilit steady. I see old records. I see maintenance logs. And I see a signature that should be questioned. Tumingin si Marga kay Dr. Yana, parang nanlalamig ang hangin. Doctor, careful with accusations. These are old documents. Context matters. Sumingit si Tess. Context? Context is my body. Context is my wheelchair. Context is the day I stopped walking. Sa sinabi niyang iyon, parang may pumutok na tahimik na bomba sa koridor. Kahit ang dalawang security staff sa likod ni Loren ay napatingin sa isa't isa. Hindi sanay ang mga tao dito na naririnig si Tess magsalita ng ganung diretsahan. Pero si Marga hindi natinag. Lumapit siya ng bahagya, parang gustong hawakan ang handles ng wheelchair. Isang simbolo ng kontrol. Ma'am Tess, banayad ang boses niya. Umuwi na tayo. Pag-usapan natin ito sa tamang proseso. Hindi ito lugar para sa emosyon. Bago pa mahawakan ni Marga ang wheelchair, humakbang si Nerio at humarang. Hindi agresibo, pero malinaw na hindi ka dadaan. Halos sabay, napasinghap si Dr. Yana. Don't, sabi ni Nerio. Hindi malakas, pero puno ng babala. Nanlaki ang mata ni Loren. Alonzo, move! Hindi gumalaw si Nerio. Ma'am Tess can move her own chair. She doesn't need anyone grabbing her. Saglit na kumunot ang noo ni Tess. At sa unang pagkakataon, hindi dahil sa inis, kundi dahil may taong nagtatanggol sa kanya sa paraan na hindi niya inaasahan. Sa mundo niya, karamihan proteksyon ay may kapalit. Pero ang pagtatanggol ni Nerio, parang simple lang. Respeto. Enough, sabi ni Tess. At ngayon,
Siya ang nagutos. Loren, stand down. Nanginginig ang panga ni Loren, pero sumunod. Yes, ma'am. Ngunit si Marga, ngumiti ulit. Neryo, right? Sabi niya, parang kinikilala lang. Overstepping again. Si Tess ang sumagot. He's not, you are. Tumigas ang mukha ni Marga sa isang iglap, pero mabilis niyang ibinalik ang composure. Ma'am, kung may concern ka, you can call for an audit. We'll do it properly. Not like this, sneaking into restricted floors like a thief. Thief? Ulit ni Tess? At ngayon, mas dumilim ang boses. Marga, if anyone stole anything, it's my peace and my legs. Sa loob ng clinical bay, tahimik na nakatayo ang cabinet at filing shelves. Mga bagay na tila walang buhay, pero nagtatago ng katotohanan. Si Neryo, ramdam ang sealed envelope sa loob ng jacket niya na parang nag-iinit. Alam niyang kung malaman ni Marga na nakuha nila yon, may mangyayaring mas malala. Kaya dahan-dahan niyang inusog ang sarili para mapuwesto sa pagitan ng pintuan at ni Tess. Parang sinasadya niyang maging harang. Ma'am Tess, sabi ni Dr. Yana, mahinahon, we should leave. We have enough to ask questions. We don't need to escalate here. Tumano si Tess, ngunit bago siya umalis, tumitig siya kay Marga ng matagal. Parang gustong basagin ang maskara nito sa mismong koridor. I will ask questions, sabi ni Tess. And this time, I want answers. Marga's smile stayed, but the warmth left. Of course, ma'am, sagot niya. Anything you want. Habang tinutulak ni Tess ang wheelchair niya palabas, hinayaan ni Marga na dumaan sila. Pero ang mga mata niya, nakadikit kay Neryo. Parang may sinasabing hindi pa tapos to. Pagdating nila sa elevator, sumunod si Loren at ang dalawang security. Hindi sila hinawakan, pero naroon ang bantay. Si Tess, nakatingin sa panel, pinindot ang button pababa. Sa loob ng elevator, masikip ang hangin. Si Dr. Yana, pilit normal ang muka, pero halatang kabado. Si Neryo, nakapikit sandali, parang humihingi ng lakas. Sa baba, alam niyang may mga tao nang nag-aabang. Paglabas nila sa executive floor, hindi na sila dumiretso sa office ni Tess. Sa halip, nag-utos si Tess na pumunta sila sa maliit na private lounge sa tabi ng therapy wing. Isang lugar na may sofa, mahina ang ilaw at may soundproofing. Lauren, sabi ni Tess, stay outside. Ma'am, pilit ni Lauren. Outside, ulit ni Tess. Now, sumunod si Lauren, ngunit ang lumabas. Sumulyap siya kay Neryo na parang itinatatak sa isip ang mukha niya. Sa loob, nanatili si Dr. Yana at si Neryo. Tahimik si Tess sa loob ng ilang segundo, parang binubuo ang sarili. Tapos bigla siyang tumawa, maikli, basag at may pighati. Akala ko, sabi ni Tess, nakatingin sa sahig. Tapos na yon. Akala ko, natanggap ko na ito na ang buhay ko. Hindi sanay si Neryo marinig ang CEO na ganito. Para siyang nakatingin sa rebulto na biglang naging tao. Ma'am, sabi ni Dr. Yana, banayad, you didn't deserve what happened. But we need to proceed carefully. Carefully, ulit ni Tess, at lumingon kay Neryo. Ikaw, Neryo, bakit mo to ginagawa? Alam kong delikado. Kita ko sa mata mo. Hindi agad sumagot si Neryo. Sa halip, dahan-dahan niyang hinawakan ang zipper ng jacket niya, pat inilabas ang sealed envelope. Hindi niya ibinukas, hindi niya ipinakita ng buo. Pero sapat para makita ni Tess na may nakuha sila. Ito po, sabi ni Neryo, mababa ang boses. Hindi ko po alam ang laman, pero feeling ko ito yung dahilan kung bakit may gustong tumahimik tayo. Napatayo si Dr. Yana sa gulat. Neryo! Ma'am, pagpigil ni Neryo. Hindi ko po ginawa to para maging bayani, pero kung totoo na may nagsabotage, hindi po dapat manatiling lihim. Tumingin si Tess sa envelope na parang ito ang multo ng nakaraan. Tapos bigla siyang napaatas sa wheelchair, hinawakan ang sariling braso, at sa unang pagkakataon, may luha na gustong lumabas. Pero pinigilan niya. Kung totoo to, bulong ni Tess. Ibig sabihin, may taong malapit sa akin ang pumili,
na hindi na ako makakalakad. Tahimik si Dr. Yana, ngunit tumango siya ng bahagya. It's possible, ma'am. Doon may tumibok na galit sa dibdib ni Tess. Hindi yung galit na sumisigaw, kundi yung galit na nagiging desisyon. Dahan-dahan niyang hinawakan ang gilid ng sofa at sinubukang itulak ang sarili. Isang maliit na test sa katawan niya. Parang gusto niyang patunayan sa sarili na hindi siya tuluyang talo. Neryo, sabi ni Tess, mas matatag na ngayon. I want to walk. Ma'am, sagot ni Neryo. Dahan-dahan po, pero kaya po. Not someday, sabi ni Tess, tumitig sa kanya. Soon, I need it. Kasi kung haharap ako sa kanya, ayovong nasa wheelchair ako. Naramdaman ni Neryo ang bigat ng gusto niyang mangyari. Ngunit alam niyang pwedeng gamitin ni Tess ang pagnanais na iyon bilang gasolina at pwedeng maging delikado kapag masyadong mabilis. Ma'am, sabi ni Neryo, kailangan po ng tamang steps. Hindi po para patunayan sa kanya, para po sa inyo. Saglit na natahonik si Tess, tapos tumango siya, parang bata na napilitan magpigil ng luha. Fine. Sa puntong iyon, tumayo si Dr. Yana. We should lock that envelope somewhere safe, not in your office. Too many people have access. Tumingin si Tess kay Neryo. Where? Bago pa makasagot si Neryo, may kumatok sa pinto, tatling mabilis na katok, at narinig nila ang boses ni Gio sa labas, halatang kabado. Ma'am Tess, sorry, but Cale Briones is here. He insists on meeting you now. Nagtagpo ang tingin ni na Tess at Neryo. Investor. Timing. Parang may gumagalaw na ibang kamay sa paligid. Huminga si Tess ng malalim. Pinahid niya ang luha na halos lumabas. Tapos tumuwid ang likod niya. Bumalik ang CEO mask. Let him in. Utos niya. At sa loob ng lounge, habang hawak ni Neryo ang sealed envelope na parang granada, alam niyang ang susunod na pag-uusap ay hindi lang tungkol sa paglakad ni Tess, kundi tungkol sa kung sino ang kakampi at sino ang tunay na kalaban. Hindi nagtagal, bumukas ang pinto ng private lounge at pumasok si Cale Briones na parang wala siyang pakialam sa tensyon na nakalutang sa hangin. Magaan ang ngiti niya, malinis ang suit, at ang lakad niya ay parang may-ari ng oras. Sa likod niya, si Gio Marasigan halos hindi nakahinga sa kaba. Hawak ang tablet na parang shield. Ma'am Tess, bati ni Cale. Bahagyang yumuko, hindi dahil sa respeto, kundi dahil alam niyang magandang tingnan sa sino mang nakamasid. Sorry for the interruption. I heard you had a rough week. Wanted to check in. Sit, sabi ni Tess. Tuyo ang tono at itinuro ang upuan sa tapat niya. Umupo si Cale nang hindi nagmamadali. Tumingin siya sa paligid, kay Dr. Yana, kay Neryo na nakapwesto sa gilid, at bahagyang nagliwanag ang ngata niya na parang nakakita ng piraso ng puzzle. So this is him, sabi ni Cale, nakasmile. The janitor. Nang marinig iyon, umigting ang panga ni Tess. His name is Neryo. Right, Neryo, ulit ni Cale, at tumingin kay Neryo na parang nag-i-inspeksyon. Impressive reflexes. That platform incident could have been a PR nightmare. Sumingit si Gio, mabilis. We handled it, Sir Cale. Minimal exposure. Tumango si Cale. Good, because investors hate instability. Tapos bumaling siya kay Tess. And instability, Ma'am Tess, is expensive. Tahimik si Tess. Alam niya ang tipo ni Cale. Hindi sumisigaw, pero kumakain ng espasyo. Hindi nananakot ng direkta, pero pinaparamdam na may hawak siyang ibang pintuan. Why are you here, Cale? Tanong ni Tess, walang paligoy. Cale ngumiti na parang kaibigan. Because I care about the company's future. And because the board is nervous. Nervous about what? Singit ni Dr. Yana. Hindi napigilan. Cale tumingin kay Dr. Yana. Polite pero malamig. Doctor, I'm not here for medical opinions. Napansin ni Neryo na hindi man lang kumurap si Tess. The board is nervous. Ulit ni Tess. About what? Cale nagbukas ng folder na dala niya. Hindi papel, kundi tablet na may graphs. About leadership continuity.
You're brilliant, Ma'am Tess. Nobody disputes that. But your condition is a variable. And variables ruin forecasts. Parang may humigpit sa hangin. Si Tess, kahit may mask, may bahagyang kirot sa mata. Hindi siya sanay na maging variable. So what's your proposal? Tanong ni Tess, mas mababa ang boses. Kael sandaling tumingin sa pinto, parang may hinihintay. At sa mismong sandaling iyon, bumukas ang pinto at pumasok si Marga Yuson. Nakangiti, maayos, parang sadyang timing ang pagdating. Ma'am Tess, sabi ni Marga, I heard Gail is here. I can assist. Not now. Putol ni Tess. Pero umupo pa rin si Marga sa gilid, parang may karapatan. At doon napansin ni Neryo ang pinakamalinaw na bagay. Kahit sinabi ni Tess na not now, hindi natatakot si Marga. Ibig sabihin, sanay si Marga na lumalabag sa utos ni Tess dahil alam niyang may backup siya. Kael ngumiti kay Marga na parang magkakampi. Actually, Marga should hear this. She's been instrumental in stabilizing operations. Tumalim ang tingin ni Tess. Kael! Kael nagkunwaring nagulat. What? It's true. Marga ngumiti pa rin, pero mas matigas. I'm only here for the company, ma'am. Si Tess, hindi na umimik. Piniling makinig, pero sa loob nag-iipon ng desisyon. Kael nagpatuloy. Proposal is simple. Create a leadership structure that reassures the market. An interim oversight committee. Board-backed, with Marga as acting operations head. Acting? Ulit ni Tess. So you're saying, you want to sideline me? Kael umiling, kunwaring concerned. Not sideline, support. You remain CEO, but major decisions would be co-signed. It's just good governance. Ulit ni Dr. Yana. At hindi na niya napigilan ang sarcasm or a soft takeover. Marga lumingon kay Dr. Yana, malamig. Doctor, please. Tumingin si Tess kay Neryo. Isang mabilis na tingin na parang humihingi ng katotohanan sa taong hindi niya binayaran para magsinungaling. Si Neryo, tahimik lang. Pero ramdam ni Tess na hindi siya niloloko nito. Kael, sabi ni Tess, mahinahon pero puno ng bakal. I'll consider it. Now leave. Kael mumiti, pero hindi umalis agad. Before I go, one more thing. The board heard rumors about you sneaking into restricted floors. Nanginginig ang dibdib ni Neryo. Sa isang iglap, naintindihan niya. Alam nila, alam ni Kael. Pat kung alam ni Kael, ibig sabihin may nagsabi. At kung may nagsabi, iisa lang ang may kakayahang gumawa nun ng ganun kabilis. Marga. Ngunit si Marga, nanatiling poker face. Rumors spread, ma'am. People love stories. Tess dahan-dahang tumingin kay Marga. You called it a rumor. How did you know what floor it was? Saglit na latigilan si Marga. Isang maliit na delay na halos hindi mapapansin ng ordinaryong tao. Pero si Tess, sanay magbasa ng micro-expression. Kitang-kita niya ang bahagyang pagkapit ng ngiti ni Marga. Because security flagged it, sagot ni Marga. Mabilis bumawi. Lauren reported. Lauren, sabi ni Tess, at sumenyas kay Lauren sa labas. Pumasok si Lauren, mukha pa ring bato. Yes, ma'am. Did you report it to Marga? Tanong ni Tess. Nag-alinlangan si Lauren. Ma'am, I followed protocol. I reported to Chief of Staff. Tama, singit ni Marga, mabilis. That's my role. Tess tumango, parang tanggap. Pero bigla niyang inusog ang wheelchair niya palapit sa mesa. Then answer me this, sabi niya, mas malamig. Why did the alert reach Kale faster than it reached me? Nanahimik si Kale, pero ang ngiti niya kumapal. Parang natutuwa siyang nanunood ng banggaan ng dalawang tao. Gio na palunok, Dr. Yana napahawak sa folder niya. Neryo sa gilid, pilit pinipigilan ng sealed envelope na parang sumisigaw sa loob ng jacket niya. Marga ngumiti pa rin. Ma'am Tess, please, this is not the time. Now is the time, putol ni Tess. Because I'm done being the last to know what happens in my own company. Dahan-dahang inilabas ni Tess ang mga nakuha nilang maintenance logs. Hindi yung sealed envelope, kundi yung open documents na nakita nila sa V13. Inilapag niya sa mesa. Explain, sabi niya, diretsahan. Your signature. Maintenance budget cut. 12 years ago.
2 months before my accident. Parang tumigil ang hangin. Si Kyle bahagyang nag-lean forward, interesado. Si Loren namutla. Si Gio halos malaglag ang tablet. Marga tumingin sa papel at sa unang pagkakataon bumitaw ang ngiti niya ng bahagya. Ngunit mabilis din siyang bumalik sa composure. "That's not my signature," sabi ni Marga, malamig. "That's a forgery." "A forgery," ulit ni Tess, at napatawa siya, hindi masaya. "Marga, you taught me to read contracts. You taught me to recognize handwriting. Don't insult me." Marga tumayo, tumigas ang panga. "Ma'am, you're emotional. Trauma can distort memory." Sa salitang emotional, biglang nagiba ang mukha ni Tess. Parang may pinto sa loob niya na sinipa. "Emotional?" ulit ni Tess. "You watched me fall apart for years. You watched me drag myself through board meetings in a wheelchair. And you call me emotional?" Kyle sumingit, kunwaring calm. "Ma'am Tess, let's be rational. This is serious. We should—" "Shut up!" biglang sabi ni Tess kay Kyle. Isang unang beses na narinig ni Neryo ang CEO na ganun kawalang diplomasiya. "This is my life, not your forecast." Tahimik si Kyle, pero sa mata niya, may spark ng panganib. Marga lumapit ng bahagya, parang gusto niyang kontrolin ang sitwasyon. "Ma'am Tess, if you're going to accuse me, you better have evidence. Real evidence, not dusty logs." Tess tumingin kay Neryo at doon nagtagpo ang kanilang tingin. Parang tanong, ilalabas ba natin? Si Neryo, alam niyang delikado ang sealed envelope. Pero alam din niyang kapag hindi nila ito ilalabas, sasabihin ni Marga na wala. At kapag nagtagal pa, baka mawala ang envelope sa kanila. Tahimik, dahan-dahang inabot ni Neryo kay Dr. Yana ang sealed envelope. Inilapag sa mesa sa tabi ng logs. Hindi niya binuksan, pero sapat para makita ni Tess at ng lahat ang label. Incident report, sealed. Nanlaki ang mata ni Marga. Sa isang iglap, bubagsak ang maskara niya. Hindi sa luha, kundi sa takot. Ang takot na hindi niya kayang itago. "Where did you get that?" Pabulong niya at ang boses niya hindi na composed. Tess ngumiti ng malamig. "So you know what it is?" Kyle tumayo, biglang seryoso. "Ma'am Tess, be careful. That report might contain sensitive liabilities. The company, ulit ni Tess. Or you?" Marga, iglang nagbago ang tono, naging matalim. "Ma'am Tess, if you open that, you'll destroy everything. Investors will run, stock will drop, people will lose jobs." "People have been losing pieces of their lives for years," sagot ni Tess, at ang boses niya, nanginginig pero matatag. "I lost my legs. Neryo lost his peace. Now you want me to lose the truth?" Marga napabuntong hininga, at sa unang pagkakataon, lumabas ang tunay niyang kulay, hindi na chief of staff na loyal, kundi taong handang manakot. "You don't understand," sabi ni Marga, mababa ang boses. "That accident saved you from something worse. If you dig deeper, you'll regret it." Tess tumigil. "Saved me?" Marga natigilan. Napasobra. Kyle mabilis na tumingin sa kanya. Parang, "Stop talking," pero huli na. "Explain," sabi ni Tess. Halos pabulong, pero mas nakakatakot. Marga tumitig kay Tess at ang ngiti niya tuluyang nawala. "You want the truth?" bulong niya. "Fine. You were going to be removed anyway. I just made it cleaner." Sa mga salitang iyon, parang may nabasag sa loob ni Tess. Si Dr. Yana napahawak sa bibig. Si Gio napaupo sa gulat. Si Loren namutla na parang multo. At si Neryo nakaramdam ng malamig na galit, hindi para sa sarili niya, kundi para sa babaeng kaharap niyang unti-unting nawawala ng hangin sa dibdib sa bigat ng pagtataksil. Walang sumigaw matapos sabihin ni Marga na ginawa niyang mas malinis ang pag-alis kay Tess. Walang drama na may sampalan o basag na gamit. Ang mas nakakatakot, tahimik ang lahat dahil sa Veloria Holdings, ang katahimikan ng tunog ng kumuho ang tiwala. Si Tess nakaupo sa wheelchair parang napako, ngunit hindi siya umiyak. Hindi siya nagwala. Ang umiigting lang ay ang paghinga niya. Maikli, pigil, parang sinusubukang pigilan ang puso na sumabog. Marga,
Mababa ang boses ni Tess. Halos bulong lang, pero ramdam ang bigat. Ulitin mo. Marga tumigas ang panga. Sa likod ng dibdib niya, halatang kumakabog ang panic, pero pinipilit niyang maging maayos. You heard me, sagot niya. You were going to be removed. The board would have turned on you. Kale would have... Don't, singit ni Kael. Mabilis, pero huli na rin. Lahat ng mata biglang napunta sa kanya. Tess dahan-dahang lumingon kay Kael. So you knew. Kael ngumiti ng pilit. Ma'am Tess, business is business. People make hard decisions. Hard decisions? Ulit ni Tess. You mean destroying a life. Si Dr. Yana, nanginginig, lumapit sa mesa at dahan-dahang binuksan ang sealed envelope. Hindi na siya nakatiis. Doktor siya at kapag may katotohanan na may kinalaman sa pinsala, responsibilidad niyang tingnan. And no, Doc, biglang sabi ni Marga. Pero si Loren ang unang gumalaw at humarang sa kanya. Stop, utos ni Tess kay Loren. Pero hindi na siyang may hawak ng momentum. Sa unang pagkakataon, si Loren mismo ang tumingin kay Marga na parang may napagtanto. Ma'am Tess, sabi ni Loren, mababa. Let the doctor read it. Bumukas ang envelope. Lumabas ang incident report. May mga larawan ng platform lift, may engineering notes, may timeline ng maintenance cuts, at isang paragraph na nagpaigting sa lahat. The safety latch was intentionally disabled prior to executive presentation. May kasunod pang listahan ng access logs. At doon, may pirma, may initials, may approval chain. Hindi na kailangan ng mahahabang salita. Ang papel mismo ang nagsigaw. Si Gio napaupo, hawak ang ulo. Oh my God! Si Kyle biglang naging seryoso at ang mata niya naghanap ng exit. Si Marga hindi na nakangiti. That's fabricated, mabilis niyang sabi. Anyone can type that. Si Dr. Yana nanginginig ang kamay pero matatag ang boses. Hindi ito basta typed memo. May engineer signature, may timestamps, may security access logs. This is evidence. Tess, nakatitig sa report. Parang binabasa ang sariling pangumot. You disabled the latch, bulong niya kay Marga. You watched me fall. Marga lumunok. Pilit lumaban. I did what I had to do. You were young, too impulsive. You were going to expose deals that would have destroyed the company. I protected the company. Tess ngumiti, isang niting walang saya. No, Marga. You protected yourself. Doon biglang nagsalita si Kael. Mas matalim na ang tono. Ma'am Tess, listen, this is bigger than you think. If this goes public, the company collapses. Investors flee. Employees, thousands, lose jobs. You want to be responsible for that? Tahimik si Tess. At doon, unang beses na nakita ni Nerio ang tunay na bigat ng pagiging CEO. Hindi lang ito tungkol sa sarili. Ito ay tungkol sa libo-libong tao sa ilalim. Ngunit sa halip na matakot, dahan-dahang tumingin si Tess kay Nerio. At parang doon siya kumuha ng lakas. Dahil si Nerio, isang janitor, pero hindi niya ginamit ang kumpanya para sa sariling interes. Hindi niya ginamit ang sakuna para yumaman. Tumayo lang siya at tumulong. Keel, sabi ni Tess, malamig pero malinaw. You came here to control me, to make me sign away my authority, to install Marga and call it governance. Kael hindi umimik. Tess tumuloy. You both underestimated one thing. I survived. Marga biglang humalakak. Walang saya. Survived? You're in a wheelchair, Tess. At doon, parang may kumidlat sa mata ni Tess. Hindi siya sumigaw. Hindi siya nagmura. Ang ginawa niya, humawak siya sa gilid ng sofa. Sumulyap siya kay Dr. Yana. Gate belt, utos ni Tess. Ma'am, nag-alinlanan si Dr. Yana. Your BP. Now, ulit ni Tess, matigas. Dahan-dahang inilagay ni Dr. Yana ang gate belt. Si Nerio, lumapit, hindi hawak agad. Nakahanda lang kung sakaling bumigay. Si Loren, napatingin. Parang gustong pigilan pero tumahimik. Tess huminga ng malalim. Isang beses, dalawa, tatlo. Kumapit siya sa sofa arm at dahan-dahang iniangat ang sarili.
Nanginginig ang tuhod niya. Nanginginig ang braso niya. Ngunit tumayo siya. Hindi buong bigat, hindi lakad agad. Pero tumayo siya sa harap ni Marga at Kael. Nabura ang smug sa mukha ni Marga. Si Kael, napapikit sandali, parang napamura sa isip. Look at me, pabulong ni Tess, nanginginig pero matatag. 12 years akong pinabagsak, pero nandito ako. Humakbang si Tess, isang maliit na hakbang, alalay ni Dr. Yana at handa si Nerio sa gilid. Hindi ito miracle. Ito ay unang lakad ng taong pinilit kalimutan ang paglakad. Isang hakbang, tapos isa pa. Napatigil si Marga, parang nakakita ng multo. Impossible! Possible, bulong ni Tess, because someone helped me. Not you, not the board, not investors, a janitor. Doon tumigas ang mukha ni Kael. This changes nothing, sabi niya, pero halatang natatamaan. We can still leave, putol ni Tess, habang nakatayo pa rin, nanginginig pero hindi bumabagsak. And if you try to pressure my board again, I will expose you, with or without the media. Kael ngumisi ng bahagya, pero umatras. You're making enemies, Ma'am Tess. Good, sagot ni Tess. At least real enemies, not the ones smiling behind me. Tess lumingon kay Loren. Loren, detain Marga. Call Patty Villegas. Call internal audit. Lock her access. Namutla si Marga. You can't! Watch me, sagot ni Tess. Si Loren sa unang pagkakataon, hindi nag-aatubili. Lumapit siya sa dalawang security. Escort Miss Yuson. Now, nagsimulang magwala si Marga pero kontrolado pa rin ang mga guard. Habang hinihila siya palabas, sumigaw siya. You'll destroy your own company. You don't know what you're doing. Tess, uminga ng malalim at dahan-dahang umupo ulit sa wheelchair. Hindi dahil sumuko, kundi dahil alam niyang kailangan niyang mag-ingat. Ngunit sa mata niya, may bagong apoy. Pagkaalis ni Marga at Kael, bumagsak ang katahimikan sa lounge. Si Gio, luhaan, lumapit kay Tess. Marg, I'm sorry. I didn't know. I swear. Tess tumango. You'll fix the narrative. Not for me, for the employees. Si Dr. Yana, nanginginig pa rin, mumiin ng kaunti. Ma'am, you stood. Tess tumingin sa kanya, and I'll stand again. Tapos tumingin siya kay Nerio. Yung tingin na hindi na lang kuryosidad, hindi na lang pag-asa, kundi pagkilala. Nerio, sabi ni Tess, mababa ang boses, I owe you. Umiling si Nerio. Wala po kayong utang, ma'am. Tuluman lang po. Then let me help you. Sabi ni Tess, not money to silence you. Not a settlement. A real opportunity. Kinabukasan, kumalat sa building ang balita. Hindi lahat ng detalye. Dahil kontrolado ni Gio ang press release. Chief of Staff, placed on administrative leave pending investigation. Walang pangalan ng sabotahe. Walang public scandal. Pero sa loob, alam ng mga tao, may bagyong dumaan at may nalinis na dumi na matagal nang tinago. Sa janitorial pantry, halos hindi makapaniwala si Cara nang makita si Nerio na tinawag ng HR. Pero hindi para tanggalin, kundi para pirmahan ang bagong papel. Wellness Support Liaison sa ilalim ng supervised program ni Dr. Yana. May dagdag na sahod, may training, may proteksyon. Hoy, bulong ni Cara, luha sa mata. Akala ko mawawala ka. Hindi pa, sagot ni Nerio. Mahina ang ngiti, pero kailangan ko pa rin mag-ingat. Sa probinsya, tumawag si Nerio sa nanay niya. Sa wakas, matagal niyang iniiwasan dahil sa hiya. Nay, sabi niya sa telepono, nanginginig, may chance po akong ayusin ulit yung pangalan natin. At sa opisina ni Tess, habang nakaharap siya sa bintana, sinubukan niyang tumayo ulit, isang hakbang, dalawang hakbang, kasama si Dr. Yana at si Nerio. Sa bawat hakbang, hindi lang binti niya ang bumabangon, pati yung tiwalang matagal niyang inilibing. Sa labas, lumalakad pa rin ang mundo. Pero sa loob ng Veloria Holdings, may bagong simula. Isang simula na hindi na umiikot sa aksidente, kundi sa pagbangon,